Ano kaya ang nakain ng mga senador natin? At biglang nagbago yata ang ihip ng hangin. Dahil ang balita po natin, mukhang susuwayin ng Senado ang desisyon ng Supreme Court sa inilabas nilang unconstitutional daw yung articles of impeachment. Ngayon, biglang ang mga senador natin nagbibida-bidahan at itutuloy pa rin daw nila ang impeachment trial. Well, ang sinasabi ko po dito, yung mga natirang senador ng 19th Congress. Dahil ngayong 20th, pumasok na po sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at syempre para sa kanila, gusto nilang ituloy ang impeachment na yan. Pero the likes of Joel Villanueva, na maririnig natin na gusto nilang ituloy ang impeachment trial, medyo pagdududahan mo. At hindi na natin paniniwalaan itong mga senador na to. Bakit? Kung talagang gusto nilang ituloy yan, dapat noong February pa lang, inumpisahan na nila yan. Hindi dapat nila sinunod itong si Chis Escudero na ipagpaliban yung impeachment trial. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Napanood ko yung vlog ni Coach Jarrett at sinabi niya na mahirap paniwalaan itong sinasabi ni Joel Villanueva at ng mga senador na gustong ituloy na yung impeachment trial na yan. Dahil sabi ko nga sa inyo, bakit ngayon pa? Dapat noong February pa lang, tinuloy na nila yan. So maakaamoy ka ng something fishy Para bang itutuloy nila yan, pero kapag nagsimula ng impeachment trial, meron daw magmomosyon na i-dismiss yung kaso. At siyempre, sabi nga ni Chis Escudero, kapag may magmotion, kailangan nilang pag-usapan yan. At sigurado may mga magmove dyan na i-dismiss yung kaso. Pero tandaan po natin, kapag ginawa yan ng mga senador, yan ang magiging last straw. Kasi kahit na sinasabi nila Senators Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla, Migs Zubiri, na respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. Paano mo re-respetuhin ang Supreme Court ngayon kung kitang-kita mo naman ang ginawa nila? Tumingin kayo all over social media, mas marami po ang hindi pabor sa ginawa ng Supreme Court. At ang mga pumapabor lang dyan ay yung mga pro-Duterte senators at yung mga DDS na tuwang-tuwa sa ginawang desisyon ng Supreme Court. Nakalimutan siguro nila na hindi naman inabsuelto si Sara Duterte at hindi sinabing wala siyang kasalanan. Yun nga lang, kailangan natin maghintay ulit hanggang February 6, 2026 para makapag-file ng another impeachment complaint. Pero sa ginawang ruling ngayon ng Supreme Court, kahit na sino, pwede na lang mag-file ng walang saysay na impeachment complaint dahil mababaliwala yung mga susunod or yung gusto mag-file ng ibang complaint. Sinasabi pa nga, malamang na mga pro-Duterte rin yung magfa-file ng kahit na anong impeachment complaint na lang. Yung walang katorya-torya, walang katuturan, walang saysay, para wala nang ibang makapag-file. Dahil yun ang sinasabi ngayon ng Supreme Court. Kasi kung iisipin mo talaga yung sinasabi nilang lumabag sa one-year bar rule ang House of Representatives, isa lang naman po doon sa 4 na impeachment complaint ang na-initiate, ang gumalaw, yung 3 ay hindi po, natulog lang sa pansitan. Ang usapan, dapat isa lang, isang complaint lang ang initiated. Yun lang namang 4th complaint ang nag-umpisa, ang na-initiate. So ang tingin ng marami, gumawa ng ibang batas itong Supreme Court or ibang interpretasyon ng Constitution para lang maipasok nila yung gusto nilang gawin, ang protektahan si Sara Duterte. So sa tingin niyo, kung matuloy man itong impeachment court, walang magmo-motion para i-dismiss ang kaso. But again, naghihintay na lang po ang taong bayan. Sa ginawa niyong pag-delay ng impeachment trial, nauubusan na po ng pasensya ang mga gustong makitang harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. In fact, ayon po sa latest survey ng Okta Research, 80% of Filipinos want VP Sara to face impeachment trial. Majority of Filipinos believe that Vice President Sara Duterte should face an impeachment trial to answer the charges against her. The July 2025 Tugon ng Masa survey released on Sunday showed that 80% of respondents answered in the affirmative when asked if they thought Duterte should face trial. At ang sagot nga dyan, 80% said yes,
14% lang ang nag-disagree, samantalang natitirang 7% were undecided or refused to answer. Sa tingin ninyo, yung 80% ng mga Pilipinong yan na hindi na makatiis, naghihintay nila ng go signal, ay hindi lalabas para singilin si Sara Duterte? Kahit na sabihin nilang nagdesisyon na ang gods of Padre Faura, meaning ito mga appointees ni former President Rodrigo Duterte, na sila ang supreme, sila ang talagang batayan ng batas. Tao pa rin po yung mga yan. At sa mga naririnig natin, dahil nga sila ay mga appointees ni former President, hindi daw kaya sila ay nagbabayad ng utang na loob or merong iba pang kapalit. Ayokong isipin kasi nakakaawa naman ng Pilipinas kung ganyan din lang. Ang daming nagsasabi na hawak pa rin ng Duterte ang Supreme Court. Ano na mangyayari sa buhay natin? Hawak ng Duterte ang Supreme Court, ang Senado, ang hindi na lang nila nahawakan ang House of Representatives. Dahil kahit na anong tanggi nila, nakikita po natin hindi natin kailangan maging law expert para makita ang galawan nila. Majority na sumusuporta sa impeachment trial was seen across all regions. 87% sa National Capital Region, 77% sa Balanced Luzon, 92% sa Visayas, and 69% sa Mindanao. For those who agreed that Duterte should face the impeachment trial, ang pinaka-common na sagot nila with 59% of the respondents ay dapat i-address ni Sara Duterte yung charges, linisin ang kanyang pangalan, and prove herself worthy of her position bilang Vice President of the Philippines. So akala ninyo matatapos ang usapin nito sa paglabas ng desisyon ng Supreme Court at ngayon naman nagpapabida ang Senado? Itutuloy daw nila, hindi susunod sa kautusan ng Supreme Court. Ngayon pa magpapabida, samantalang nung February pa dapat ginawa na nila yan. At kung totoo, yung sinasabi nilang itutuloy yung impeachment trial pero may magmomosyon para i-dismiss yung kaso, hintayin ninyo ang galit ng taong bayan. Na with just one false move, sasabog na po ang damdamin ng nakararaming Pilipino na gustong makitang harapin ni Sara Duterte ang mga charges against her. Sabi nga ng tatay niya, di ba? Kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. At balita po natin sa SONA ni President Bongbong Marcos, Aimee to skip SONA 2025, says other Duterte allies may also not attend. Senator Aimee Marcos said Monday that she will not be attending the 4th State of the Nation address of her brother, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at a press conference right after the opening of the first regular session of the 20th Congress, kung saan itim na itim ang suot ni Aimee Marcos. Pinangatawanan niya ang pagiging itim ng kayo na ang mag-fill in the blanks. Aimee said that she will prioritize helping people who were affected by the recent storms. Ang dami-dami namang dahilan nitong si Aimee Marcos. Sabi niya, hindi na ako pupunta dahil naka-schedule pa rin ang walang kamatayang Nutriban, Nutribus at iba pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng bagyo. Pupunta ako sa ilang mga school building at schoolhouse kung saan ang mga bata ay nag-iintay ng pagkain, ng school supplies na nasira. Ang dami mong kiyaw-kiyaw, Aimee Marcos. Ang sabihin mo, hindi ka a-attend dahil magagalit yung best friend mo. Although pinangunahan na tayo ni Aimee Marcos nung sinabi niya na wala daw kinalaman, ginagawa tayong tanga ng mga senador natin, ano? Wala daw kinalaman si Sara Duterte sa desisyon ni Aimee Marcos na hindi a-attend sa SONA ni President Bongbong Marcos. Tama na ang panliling lang sa taong bayan. Akala nyo ba mga utu-utu kami? Mga bobo, tanga na hindi nakakaintindi sa mga kinikilos ninyo? Isang beses lang isang taon ang SONA ni President Bongbong Marcos. Pwede ka naman mag-designate ng mga tauhan mo na pumunta sa mga eskwelahan na sinasabi mo. Pwedeng wala ka dun. At kahit na wala ka dyan sa mga eskwelahan na yan, pwedeng mamahagi ng Nutriban, Nutribus o kung ano-ano man ang sinasabi mo sa mga estudyanteng nasalanta ng bagyo. Kung minsan halatang-halata yung pagka-plastic ninyo eh. Sabi pa niya, ay hindi pa kami nag-uusap tungkol doon.
I think hindi pa siya umuuwi. Bakit? Hindi kayo pwede magtawagan sa telepono? Although sinabi niya rin na yung Duterte Block ay malamang hindi rin umattend. Yan ay sina Senators Ronald Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Padilla. Hindi ba a few days ago sinabi na ni Bato de la Rosa na hindi siya a-attend ng SONA dahil ayaw niya makipagplastikan? Although sabi naman ni Amy, pakikinggan pa rin daw niya yung SONA ng kanyang kapatid, hoping that he will veer away from motherhood statements and instead mention a list of what should be done in the next years to come. Ganyan naman kayo eh. Minamaliit ninyo, lalo ka na Amy Marcos, minamaliit mo ang kapatid mo. Sa tingin mo kasi, mas magaling ka sa kanya. Kulang na lang kasi, ikaw ang tumakbo ng presidential elections. Eh hindi, dahil alam mo, hindi ka mananalo. Sa pagkasenador nga, kulelat ka eh. Yan ang ginagawa ninyo. Ikaw, si Sara at ang mga aliporis ninyo, masyado yung dinadown si President Bongbong Marcos, minamaliit nyo ang kanyang kakayahan. Nagtatagumpay ba kayo? Hindi. Kahit na anong gawin yung paninira kay PBBM, sino ang nasisira? Eh di kayo rin. Tingnan ninyo ang nangyayari sa kampo ng Duterte. Langit na ang gumagawa ng paraan para hindi kayo magtagumpay, Amy. And you, kahit na ikaw ay nakianib na sa mga Duterte, ay hindi magtatagumpay na pabagsakin si President Bongbong Marcos. So, antabayanan po natin kung ano ang magiging kaganapan pa dyan sa SONA ni President Bongbong Marcos. Sa ngayon, dito muna tayo. Si Representative Martin Romualdez pa rin ang House Speaker, si Chis Escudero pa rin ang Senate President, at si Sandro Marcos po ang hinirang na House Majority Leader. Balita ko, nag-walk out daw ang grupo ni Pulong Duterte. Sabi kasi wala na daw matatanggap na ayuda. Oy, tumigil kayo, huwag kayong masyadong harsh. So sigurado magwawagwagan na naman ang mga dila ng mga trolls sa mga DDS. Sasabihin, puro kakampi na naman ni President Bongbong Marcos na nandyan. Eh bakit ang mga Duterte, ano bang ginawa nila? Tingnan ninyo, lahat ng justices sa Supreme Court, appointee ni former President maliban sa isa o dalawa. Ang Senado na nagpapabida ngayon, na itutuloy daw yung impeachment samantalang halatang halata na kayo ay mga pro-Sara. Tigilan na ninyo ang panlilinlan sa taong bayan dahil mulat na ang kaisipan namin na binababoy nyo lang ang konstitusyon para paboran si Sara Duterte at si former President Rodrigo Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.